Good afternoon, teacher. Good afternoon. I am Jelani Alerta, conducting to you some learnings about these principles do you uphold in your planning about the assessment of your first grade level. Para sa iyo po, paano niyo po yung pina-implement yung pagbigay-bigay ng assessment sa mga bata? Ang pagbibigay ng assessment sa mga bata, yan ay batay sa MEL competency. Opo. Bawat quarter mayroong objectives ng o layunin ng leksyon. Opo. At diyan may bata yung gagawin nila assessment sa mga bata. So meron kaming tinatawag na formative Opo. test. Yan ay pagkatapos ng iyong leksyon Opo. sa araw na yan. Yung summative test ay binibigay kapag tapos na yung yung competency, na cover na lahat ng competency sa week na yan. Opo. So paano po ninyo yun masasabi na ay yun para sa kanilang assessment or hindi para sa kanila? Yung binabatay niyo po ba yun sa kanilang standard, sa kanilang kakayahan or Opo, hindi pwede na yung ang ibibigay mo ay yung mataas sa level nila. Kailangan, so ang result ng summative mo, kailangan ng mostly sa mga bata, 90% ng mga bata or 100% nakuha nila yung mga questions na ibinibigay mo. makaya po talaga nila? Opo. So meron kaming cognitive, affective at saka psychomotor. Opo. Yun ang Objectives po. grades ng dapat yung objective mo merong cognitive, affective at saka psychomotor. Opo. So para po sa inyo, ano po yung best form of assessment na ginagawa ninyo? So yung assessment, so yung type ng assessment, Opo. so mas maganda yung multiple choice. Ah. Para lahat ng competencies ay cover mo sa pagbibigay ng pagsusulit sa mga bata. Okay. Mas madali silang makapili. Opo, meron silang pagpipilian. Opo. At saka kung minsan yung choices mo, merong mga choices na magkahawig para Opo. malalaman mo talaga kung Understanding naiintindihan nila. ng mga Opo. bata. Analyze nila yung mga questions, Opo. yung mga selections. Opo. I think, ma'am, that's all for today. Thank you po, Teacher Robilyn Nabarte. Thank you.